Hello everyone, ako pala nag-apply sa isang hypermarket at ako'y nagpa-interview at natanggap. So let's find out kung anong mangyayari sa aking trabaho. Hello everyone! Welcome back to Annabelle's Vlog. Ako pala'y nag-aayos dito kasi meron akong a-attendan na interview. Ako pala'y nag-apply sa isang international hypermarket dito. Kilalang international na hypermarket. Nabubuksan dito sa aming lugar sa Tirol. Kaya naman ako'y nag-aayos kasi natawagan tayo na kailangan nating umattend. Actually, nag-send lang ako. Nakita ko yung advertisement sa pamangkin ng asawa ko, sinend niya sa akin at mag-apply daw ako. Try ko daw mag-apply. Sige, try natin mag-apply, di ba? Wala namang mawawala sa atin para mag-apply. At marami namang position na available kagaya ng supervisor, mga customer service executive, marami pang iba. So, ang a-applyan ko is either customer service executive or supervisor. So, tingnan natin kung ano talaga yung mangyayari. So, nakarating na pala ako dito sa interview area ng isang hypermarket. At ayan, makikita nyo, napila ako para sa inintay ko yung para ma-interview. At yung mga divider na ito ay para sa mga lalaki. Maraming lalaki kasi sa babae. At yan, tapos na yung interview ko, palabas na tayo. Ayan, nakabalik na tayo dito sa aming bahay, dito sa Wakad, after ng interview natin sa hypermarket dito sa Tirol sa amin. Malapit na siyang buksan at nag-try lang naman ako ng aking luck kung matatanggap ba tayo o hindi. So, maraming in-interview, dami-daming in-interview, nakita nyo sa video ko kanina na hindi ko masyadong kinunan kasi alam ko bawal mag-video mga ganitong hypermarket na international. So, hindi ko masyadong binidyo pero pinakita ko sa inyo ng konti. Na, yun, nakapila ako sa, ang daming nagpa-interview, ang daming gustong mag-apply. Marami naman kasi position na available. May supervisor, may store manager, may under the food section. At di ko naman ina-expect na ganun pala kadami ang mag-a-apply. Ang dami na nag-apply. Siguro more than 200, 300, something like that. Sa babae pa lang, sa pila ng babae, more than 100 na kami. Kaya hindi ko ina-expect talaga na ganun kadami. Pero anyway, sabi nga, opportunity, if the opportunity comes, just grab the opportunity. May pag may ganitong mga applyan, lalo na mga international company na alam ko kasi nga. So, tignan natin kung ano yung mangyayari. Actually, I think 5 minutes lang ako in-interview, ano daw ang ginagawa ko dito. So, yun yung mga ganong tanong. Anong position yung in-applyan ko? Tanong sa akin yung experience ko. So, syempre, sinabi ko yung experience ko abroad. At anong ginagawa ko dito. Yun nga, sabi ko sa kanya, may anak ako. At tinanong kung ano yung position na pwede kong applyan. Sabi ko, based on my experience, I have, experience dealing with the customer, administrative job. So, yun yung mga tinanong sa akin. Tapos, tinanong kung meron ba akong dito. Since I'm from the Philippines, kung meron ba akong visa dito. Sinabi ko sa kanya, wala akong visa. Under OCI ako. Kasi nga, husband ko is Malayali. So, yun, yung mga ganong klaseng question. Pero, ang bilis ang bilis nga ng interview. So, at the end of the interview, sinabi nga sa akin na customer relations of executive vacant position kasi nga based yun sa pwede sa experience ko previously, pwede ko mag-deal sa customer, 'di ba? So, check na lang natin, sabi sa akin tatawagan na ako after a week na expect call from us after a week. So, let's see kung matatanggap tayo. Actually, tinry ko lang naman talaga kung matatanggap or hindi, 'di ba? Sabi nga, just check your luck or kung matatanggap or hindi, okay lang, wala namang problema, 'di ba? So, kasi gusto ko nga lang magpa-interview at kung matatanggap man, mas masaya, 'di ba? Para makapagtrabaho tayo dito sa Kerala na hindi ako lumalabas ng bansa at para kumita na rin, 'di ba? So, yun lang yung araw na to, ito yung interview, terror.
branch na bubuksan nila. So, yun lang guys. So, after a week, tinawagan pala tayo nung isang hypermarket na in-applyan natin. So, ito yung second interview. Kaya ako'y papunta ng Calicut. Kasi yung head office nung company is Calicut. So, kaya yan, nagbabiyahe ako for the interview, second interview. At yan, so, ito, nakarating na tayo dito sa Calicut. Ito na yung office nila. Naghihintay lang ako ng interview ng recruitment manager. Kaya, ayan. Ayan, tapos na yung interview natin from the recruitment manager. At di ko naman pwedeng videohan yun habang in-interview ko. Finally, natanggap tayo as a customer care supervisor. At sabi nila, mag-report ako kinabukasan. Kaya naman, syempre, magre-report tayo kinabukasan. At eto, naglilibot-libot lang ako dito sa Highlight Mall. Kasi dito nakalagay yung isang hypermarket na pag-training ako. Magti-training muna ako ng 1 month. Kaya, ayan, ito yung first day ng ating pag-training at kumakain muna ako. Kasi, ikukwento ko sa inyo na nag-start na ako mag-training dyan. Medyo madugo yung training. Siyempre, umpisa pa lang ng ating ibang klaseng environment yung ating pinuntahan. Hindi naman siya 5-star hotel, isang hypermarket. Pero okay naman siya. 'Di ba? Maayos naman siya. At although sabi nila pag Saturday, Sunday walang day off, kapag Mondays to Fridays 9 hours ang duty, pag Saturday, Sunday minsan 10 hours or 11 hours ang duty. So ito pala yung hypermarket na in-applyan ko. Ayan, namimili muna ako sandali lang ng duty ko. After ng duty ko, yan yung first day ng duty ko. Kaya namimili muna ako kasi dito ako mag-stay sa Calicut ng mga 1 month. At nakakuha pala ako ng hostel or ng apartment dyan. Medyo may kamahalan ng apartment dito sa Calicut, pero carry na kasi pumayag naman yung asawa ko. Kaya, pero may nangyari, no? After nitong pangyayari na to, after ng few days ko ng training, umuwi ako ng bahay at hindi ko na masyado na-videohan. Masaya yung trabaho, kaya lang itong anak ko, yun, hindi siya masyado nag-aaral. Nag-skip siya ng pag-aaral niya. Kaya, ayan, etong trabaho ko, hindi na uli ako magtatrabaho dahil nga yung anak ko, yung dalawang anak ko, hindi talaga sila pumayag na magtrabaho ko. Dahil nga walang mag-aasikaso sa kanila. Kaya, tapusin ko na tong vlog na to mga ka-vibes at hindi ako matuloy although natanggap ako. So nag-quit uli ako sa trabaho kasi mas importante yung mga anak ko at ito pauwi na ako sa bahay namin. Thank you so much for watching, guys. A breathless whisper tells me it's alright.